Sa video na ito ay pag-aaralan ang mga kaugnayang konsepto sa pananaliksik. Layunin, nabibigyang kahulugan ng mga konseptong kaugnay ng pananaliksik. Mga hakbang sa paggawa ng suliraning pananaliksik. Ang mga sumusunod ang iba't ibang hakbang na dapat sundin. Unang hakbang, pagpili ng paksa, pagpapahayag ng layunin, paggawa ng tentatibong balangkas. Mga hakbang sa paggawa ng suliraning pananaliksik, paghahanda ng bibliografiya, pangangalap ng datos, pagpapahalaga sa mga nakalap na datos, paggawa ng pangwakas na balangkas, pagsulat ng borador, pagre-rebisa, aktwal na pagsulat ng pangwakas na papel, pagpili ng paksa, ano ang thesis proposal, isang detalyadong plano na ginagamit ng mga mag-aaral bilang gabay sa pagsasagawa ng isang pananaliksik. Ito ay nagpapakita ng lohikal at sistematikong pagdulog ng mga mag-aaral para maisagawa ang kanyang pananaliksik. Bakit nahihirapan ang mga mag-aaral na pumili ng isang suliranin ng paksa? Una ay kinokonsidera ng mga mag-aaral ang maraming suliranin sa pananaliksik. Ang kinakailangang mga datos ay mahirap makamit. Hindi lahat ng suliraning panlipunan ay nasusukat. Hindi alam ng mga mag-aaral ang isang espesipikong suliranin. Hindi batid ng mga mag-aaral ang pagkukunan ng sanggunian at impormasyon sa isang suliraning pananaliksik. Ano ang magagandang katangian ng isang mabuting pananaliksik? Ito ay dapat espesipiko, nasusukat, may kinalaman sa isang partikular na suliranin, napapanahon, nahuhubog ang isang katuturan ng isang kaisipan o konsepto, nakalilikha, o mas napabubuti ang isang gawang panukat o instrumentong panukat sa pananaliksik sa pagkuha at pag-aaral sa mga datos. Kinakailangan ito ay naipapakita o naipapahayag sa isang relasyon sa pagitan ng isa o higit pang variable. Ang pagpili ng paksa, may panuntunan sa pagpili ng paksa. Maaring ibigay ng guro ang saklaw ng paksang gagawa ng susulating pananaliksik. Maaring sa interes ng estudyante ang paksang gagawa ng pananaliksik. Hindi dapat masaklaw para kayang gampanan sa loob ng limitadong panahon na nakatakda para sa naturang pananaliksik. Siguraduhin may mapagkukunan ng sapat na materyales. Ang lubhang teknikal na paksa ay dapat iwasan sapagkat maaaring may kahirapang ng mga termino at hindi na angkop para sa panimulang pananaliksik. At huli ay kailangan napapanahon. Mga hanguan ng paksa. Sarili. Maaaring humango ng paksa sa mga sariling karanasan, mga nabasa, napakinggan, napag-aralan at natutuhan. Nangangahulugan ito na maaaring simulan sa sarili ang pag-iisip ng mga paksang pagpipilian. Dyaryo at magazine. Maaaring paghanguan ng paksa ang mga napapanahong issue sa mga pamukhang pahina ng mga dyaryo at magazine o sa mga kolum liham sa editor. At iba pang seksyon ng mga dyaryo at magazine tulad ng lokal na balita, business, entertainment at sports. Radyo, TV at cable TV. Maaaring uri ng programa sa radyo at TV ang mapapukunan ng paksa. Marami na ring bahay, hindi lamang sa Metro Manila kundi maging sa mga probinsya ang may cable TV. Mas maraming programa sa cable dahil sa 24 oras na balita, sports at mga programang edukasyonal. Mga awtoridad, kaibigan at guro. Sa pamamagitan ng patanong-tanong sa ibang tao, maaaring makakuha ng mga ideya para mapaghanguan ng paksang pampananaliksik. Makatutulong ito para makuha ng paksang hindi lamang napapanahon, kundi kawilihan din ng ibang tao. Internet. Isa ito sa pinakamadali, mabilis, malawak at sopistikadong paraan ng paghahanap ng paksa. Maraming mga website sa internet na tumutugon sa iba't ibang interes at pangangailangan ng iba't ibang uri ng tao. Aklatan. Bagamat tradisyonal na hanguan ito ng paksa, hindi pa rin mapapasubalian ang yaman ng mga paksang maaaring mahango sa aklatan. Sa aklatan matatagpuan ang iba't ibang paksang nauugnay sa anumang larangan pang-akademya. Kasapatan ng datos. Kailangan may sapat ng literature hinggil sa paksang pipiliin, maging labis na limitado ang saklaw ng pananaliksik kung mangilan-ngilan pa lamang ang mga
Available na datos hinggil dito. Limitasyon ng panahon. Tandaan ang kursong ito ay para sa isang semestre lang. Magiging konsiderasyon sa pagpili ng paksa ang limitasyong ito. May mga paksa na mangangailangan ng mahabang panahon, higit pa sa isang semestre para maisakatuparan. Kakayahang pinansyal. Isa pang problema ito sa pagpili ng paksa. May mga paksang nangangailangan ng malaking gastusin na kung titipirin ay maaaring maisakripisyo ang kalidad ng pananaliksik. Sa makatuwid, kailangan pumili ng paksang naaayon sa kakayahang pinansyal ng mananaliksik. Kabuluhan ng paksa. Ang isang pananaliksik na uukol sa isang paksang walang kabuluhan ay humahantong sa isang pananaliksik na walang kabuluhan. Sa makatuwid, kailangan pumili ng paksang hindi lamang napapanahon, kundi maaari rin na mapakinabangan ng mga mananaliksik at iba pang tao. Interes ng mananaliksik. Interes ng mananaliksik. Magiging madali para sa isang mananaliksik ang pangangalap ng mga datos kung ang paksa niya ay naaayon sa kanyang kawilihan o interes. Hindi niya kailangan pilitin pa ang sarili sa pananaliksik kung ang ginagawa ay nauukol sa bagay na gusto naman talaga niya. Paglilimita ng paksa. Matapos makapamili ng paksa, kailangang iyong limitahan para maiwasan ang masaklaw ng pag-aaral. Sa pamamagitan ng paglilimita ng paksa, mabibigyan ng direksyon at fokus ang pananaliksik at maiwasan ang pagdadampot-dampot o sabog na pagtatalakay sa paksa. Maaaring gamiting batayan sa paglilimita ng paksa ang mga sumusunod. Panahon, edad, kasarian, perspective, lugar, propesyon o grupo kinabibilangan, anyo o uri, particular na halimbawa o kaso, kombinasyon ng dalawa o higit pang batayan. Pagdidisenyo ng pamagat pampananaliksik. Sa pananaliksik, ang pamagat ay kailangan maging malinaw, tuwiran, at tiyak. Kung tutuusin, ang mga konsiderasyon sa paglilimita ng paksa ay maaari ring isaalang-alang sa pagdidisenyo ng pamagat para iyo'y maging malinaw, tuwiran at tiyak. Kung tutuusin din, ang nalilimitang paksa maliban sa kaunting pag-aayos ay maaari na ring gamitin bilang pamagat ng pananaliksik. May iminumungkahi rin kaming bilang ng mga salita sa pamagat, hindi kasama ang mga salitang pangkayarian tulad ng pantukoy, pananda at pangugnay. Hanggat maaari, ang mga salita ay hindi kukulangin sa 10 at hindi higit sa 20. Pagsulat ng tentatibong balangkas. Pagbuo ng tentatibong balangkas. Ito ay maliit na unit na nagsasabing pundasyon ng isang sulating nagsisilbing skeleton ng isang sulatin. Pagbabalangkas. Ang paggawa ng pattern kung saan nakapaloob ang mga masinsinang detalye, ideya at pangyayari na gagamiting kasangkapan sa sulatin. Kahalagahan ng pagbabalangkas. Pag-uugnay-ugnay ng mga ideya, gabay sa pagsusunod-sunod ng mga ideya at paglalapat ng sulatin. Sistema ng paghahanay-hanay ng mga kaisipan, overview para sa buong sulatin. Tentatibong bibliography. Ito ay listahan ng mga paghahanguan ng impormasyon na gagamitin sa pananaliksik. Nakasulat dito ang mga aklat, pahayagan, journal at iba pang material na magagamit para matugunan ang mga tanong na sasaliksikin. Pangunahing dahilan sa paggawa ng tentatibong bibliography para itala ang lahat ng publikasyong maaaring gamitin sa pangangalap ng mga datos, para itala ang mahalagang impormasyon tungkol sa publikasyon para sa paghahanda ng pinal na bibliography.